Kabanata 4611. Gaya ng inaasahan, maraming tao ang nagmukhang malungkot matapos marinig na si Ensley ay suportado ni Blaine. Ang 6 na hermit families ay kahangahangang nilalang. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang hindi mabilang na mga dinastiya mula noong sinaunang panahon. Ang mga nabubuhay na pamilya ay ipinanganak na may dugong maharlika, at lahat sila ay maingat ngunit nakakatakot. Sabi nga, iba ang panahon. Ang nangungunang 10 pamilya ay ang mga tunay na pinuno ng bansa H. Sa paghusga mula dito, kahit na ang 5 nakatagong pamilya ay malamang na hindi makakalaban sa nangungunang 10 pamilya. Sa madaling salita, mula sa limitadong kaalaman ng mga tao, ang pagkakakilanlan ni Cade ay lubos na mababa kaysa kay Blaine. Ang mga taong maaaring sumalungat sa kanya ay mga batang master at prinsipe lamang mula sa pamilya Patel. Sinabi ni Ensley na kaibigan din ni Blaine ang taong sumusuporta sa kanya. Ito ay sapat na upang patunayan na si Ensley ay kasangkot sa nangungunang 10 pamilya o marahil kahit na isa sa mga top-rated na pamilya ng Walsing. Maaaring may kaugnayan siya sa pamilya Xavier o sa pamilya Wright. Nanginginig ang mga tao sa paligid. Halos mabitawan ng mga hindi kalmado ang mga anti-gang hawak nila. Ang bawat isa ay nagsimulang magkaroon ng pagbabago ng puso, walang nakatitiyak na talagang may kapangyarihan si Cade na sumalungat sa kay Ensley. Sumulyap si Harvey kay Ensley. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit labis nitong hinamak ang Golden Sands noon. Kung ang mga hermit families ng Golden Sands ay kumakatawan sa kaluwalhatian ng sinaunang panahon. Pagkatapos ay nanindigan ang mga nangungunang pamilya ng Walsing para sa bagong edad ng bansa. Kung ganoon nga, natural lang sa mga taga-Walsing na minamaliit ang Golden Sands. Mula noong sinaunang panahon, ang Golden Sands ay mas mababa pa rin kumpara sa Walsing. Mukhang galing ka sa pamilya Xavier o sa pamilya Wright. Napapikit sandali si Cade. Medyo kahanga-hanga si Jesse Xavier, pero hindi siya magiging sapat para sugpuin ako. Kung maglakas loob kang kausapin ako ng ganito, dapat sinusuportahan ka ni Emery Wright, di ba? Ang nangungunang young master ng Walsing. Mukhang naguguluhan si Ensley, saka tumanggo. Hindi ko akalain na malalaman ng isang maliit na pritong tulad mo ang pangalan ni young Master Wright. Dahil nahulaan mo kung sino ang aking taga-suporta, dapat mong malaman kung sino ang kanyang ama. Gusto mo bang sirain ang negosyo ng lalaking iyon? Kaya mo bang tanggapin ang responsibilidad? Hinayaan ng pamilya Wright na tumakbo ang mga hermit families para hindi ka kumilos ng napakataas at makapangyarihan. Naiintindihan mo ba ako? Bakit hindi mo tanungin ang iyong ama? Tingnan mo kung papayagan kanyang sirain ang buong lugar. Isang mapanuksong ekspresyon ang ipinakita sa kanya ni Ensley. Sa wakas ay nabawi ni Esther ang kanyang pagkakalmado, tumingin siya kay Cade na may masamang tingin, at nanliit ang mga mata. Naging magarbo siya sa harap ko, ngunit hindi siya naiiba sa isang takot na aso pagkatapos marinig si young Master Wright at ang mga pangalan ni young Master John. Ang hermit families ay ganap na mababa, pagkatapos ng lahat. Matagal na tinitigan ng masama ni Cade si Ensley. Tapos, kumagalpak siya ng tawa. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Ginagamit mo sina Emery at Blaine laban sa akin. Sigurado ka bang sapat na ang dalawang iyon para supilan ako? Napangiti si Cade. Ginamit mo ang Oni Blade laban sa pamilya ko. Bakit iniisip mo na hindi kita mababayaran para dito? Sa palagay ko, nilinaw ko na ang sarili ko, young Master Bolton. Sabi ni Esther. Wala talaga akong alam tungkol sa Oni Blade. In the first place, ang pagbili ng mga antique at geomancy tool ay nakadepende sa iyong paghuhusga. Napangiti ng mahina si Esther. Ikaw ang may kasalanan kung bakit mali ang nabili mo. How about this? Since regular ka dito, I'll compromise. Binili ko yan ng $340,000. So, ibibigay ko na lang sa'yo ang pera. Mapaglarong ngumisi si Esther. Ang pagbabalik ng pera ay wala. Ngunit ang halaga ay nakakahiya lamang. Siya ay ganap na walang paggalang kay Cade. Mukhang iniisip mo talaga na wala akong magagawa sa iyo dahil lang kina Emery at Blaine.
Kasing lamig ng yelo ang ekspresyon ni Cade. Sa tingin mo ba biro lang ang 6 na hermit families? Hihihi, syempre alam namin kung gaano kahanga-hanga ang mga hermit families. Alam namin na isa kang walang ingat na tao, at wala kaming kapangyarihan na labanan ka sakaling piliin mong sirain ang buong lugar, mahinahong sagot ni Ansley. Ang sabi, kakalabanan mo pareho sina Young Master Wright at Young Master John dahil lang sa isang estatwa na tinatawag na Oni Blade. Hindi mo ba naisip na medyo tanga ka, Young Master Bolton? O sinasabi mo na kaya mong pasanin ang responsibilidad para dito? Pinikit ni Cade ang kanyang mga mata. So sinasabi mong wala akong choice kundi lunukan ang galit ko. Maaari mong sirain ang lugar o pumatay ng mga tao kung gusto mo, sabi ni Ansley, na nagkibit balikat. Ngunit naniniwala ako na babayaran ng iyong ama ang mga pinsala sa lalong madaling panahon pagkatapos. Kung maglakas loob ka na patayin kami, sasakalin ka mismo ng iyong ama hanggang mamatay para mabayaran sina Young Master Wright at Young Master John. Tell me, how confident do you think I am for this all to happen? Si Ansley ay mukhang mayabang, natural na alam niya kung paano kumilos ang mga nangungunang pamilya. Kapag lumaki ang isang pamilya, mas maraming distractions ang dapat alagaan. Maraming pamilya ang hindi magkakaroon ng karangyan kaya walang ingat at casual pa. Sa mga mata ni Ansley, walang choice si Cade kundi lunukan ang pride niya. Pinandilatan ni Cade ang magandang babaeng nakatayo sa harapan niya, saka huminga ng malalim. I can't hold it in after all, sabi niya, malamig na tumawa. Go! Smash the damn place up. Bugbugin ang mga taong ito habang nandoon ka. Ikanaway ni Cade ang kanyang kamay, galit na galit. Ang isang young master na tulad niya ay maaaring mawala ang lahat, maliban sa pagmamataas. Kahit anong mangyari, lalaban siya hanggang sa mapait na dulo. Hindi man niya kinaya ang kahihinatnan, huli na ang lahat para umatras siya. Kung hindi siya kikilos, magiging ganap na madungisan ang kanyang reputasyon bilang dominanteng young master ng pamilyang Bolton. Hindi niya kinaya ang kahihiyan. Tumigil ka. Isang mahinahong boses ang maririnig sa sandaling ito. Hindi si Esther o si Ansley, sa pagkakataong ito, si Harvey, na buong oras na nanunood ng palabas. Nabubuhay tayo sa isang legal na lipunan. Kailangan nating maging sibilisadong tao. Kailangan kong ituro sa iyo ang araling ito para sa iyong ama. Wala na sa uso ang pakikipaglaban at pagpatay sa panahon ngayon. Masama kung mapupunta sa viral sa ilang kadahilanan ang mga video mo na gumagawa ng mga ganitong krimen. Ngumiti ng malumanay si Harvey. Kaya dapat maging matalino ang mga tao. Huwag kang mang-provoke sa kung ano ang gusto ng ibang tao. Kung mangyayari iyon, huli na para sa pagsisisi. Naunawaan ni Harvey kung gaano kalakas ang pamilya Wright at ang pamilyang Xavier. Ang pamilyang Bolton lamang ay hindi makakalaban sa dalawa sa mga pamilyang iyon. Nakakapanibago para kay Cade na sirain ang lugar, ngunit ang mga epekto ay magiging kakilakilabot. At saka, balak ni Harvey na akitin pa rin si Blaine. Kailan pa siya aasenso, kung hindi ngayon? Ikaw, Harvey. Nakilala agad nina Ansley at Esther si Harvey, at hindi nila akalain na magpapakita pala ang mayabang na live-in-in-law. Napuno ng labis na paghamak ang tingin ni Esther habang nakatitig kay Harvey. Ang insidente sa Augusti ay nagdusa sa kanya ng napakalaking pagkalugi. Ang mga monghe na pinadala niya ay misteryosong napunta sa mga kamay ni Kyrie Dean. Muntik na siyang mapatay ni Blaine dahil dito. Kung hindi lang dahil kay Ansley, kanina pa siya nawawala. Samantala, si Ansley naman ay napuno ng pagkadismaya nang tumingin siya kay Harvey. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay isa lamang iniingatang lalaki. Isa lang siyang clown na nagpapakatanga sa kanya para makatayo siya palabas. Tungkol naman sa Audi na nakita niya sa airport, tinanong niya ito at nalaman niya na kay Watson Braff iyon. Nangangahulugan ito na si Harvey ay driver lamang ni Watson sa karamihan o marahil ay kaibigan ng kanyang driver. Hindi mahalaga kung sino si Harvey, bagaman. Hindi naniniwala si Ansley na siya ay hindi gaanong may kakayahan. Sa kanyang mga mata,
ang isang lalaking katulad ni Harvey ay isa lamang walang kwentang karumihan na walang kabuluhan at walang hangganan. Hindi ko kayang lunukan ang lahat ng ito, Uncle York. Paano ko ipapakita ang mukha ko sa labas sa hinaharap kung wala akong gagawin tungkol dito? Hindi natuwa si Cade sa sinabi ni Harvey. Babayaran ko na lang ang damages after kung kailangan. Napangiti si Harvey. Since tinawag mo ako niyan, I will deal with this for you. Hindi rin natin kailangang sirain ang tindahan. Papaluhudan natin sila at daddy na ang itatawag sa iyo. Natigilan si Cade. May plano ka ba? Kung haharapin mo ito para sa akin, makikita kitang tunay na tiyuhin simula ngayon. Walang problema yan. After all, I love winning people over with virtue, sabi ni Harvey, na nakangiting mahinahon. At saka, ayoko sa dalawang ito. Kung hindi ako kadalasang tutol sa pananakit ng mga babae, sila ay pinadala na sa paglipad ngayon. Malamig na tumawa sina Ensley at Esther matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Ang mga magagandang manggagawa sa malapit ay nag-cruise, at matiyagang naghihintay na gumawa ng kalokohan si Harvey. Nagkatinginan ng kakaiba kay Harvey ang mga customer. Maging si Cade ay nakaramdam ng kaunting pagkalito. Si Harvey ay isang ordinaryong tao lamang. Paano niya pinaplanong harapin ang Empire Hall? Hindi niya kayang sigawan ang mga ito. Kung gagawin niya, ito ay masyadong pilay. Tumingin si Ensley sa kanyang relo na Pont des Amoro. Wala akong oras para mag-aksaya sa live-in na kagaya mo. Bibigyan kita ng kalahating oras para makita kung ano ang gagawin mo. Hindi mahalaga kung makakuha ka ng suporta o iulat ito sa mga awtoridad. Kukunin ko lahat. Nang marinig ang mapanuksong tono ni Ensley at nakita ang mapagmataas na ekspresyon ni Esther, napangiti si Harvey. Hindi niya pinansin ang lahat. Alam niyang matututo lang siya ng leksyon sa mga babaeng mayabang na tulad ni Ensley sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanila. Ang pagpapahirap sa puso ng tao ay palaging mas kawili-wili kaysa sa pagpatay lamang. Casual na nagbuhos ng tsaa si Harvey. Samantala, sinamaan siya ng tingin nina Ensley at Esther. Magkano ba ang pera mo ngayon, Cade? Wala pang 300 milyon. Tama, tumango si Harvey, saka curious na tumingin kay Esther. Nakikita ko na mayroon kang pwesto para sa mga bato sa pagsusugal. Bakit hindi tayo maglaro ng isang bagay na malaki? Oh, iniisip ko kung paano mo ako pahihirapan. Natigilan si Esther. Then, she laughed her stomach off, na para bang tumitingin siya sa isang payaso. Sa tingin mo ba isa ka talagang appraisal expert? Gusto mo bang matalo kami sa pagtaya sa mga bato? Niloloko mo ba ako? Paano ka naging tulala kapag nagsasalita ka? Si Ensley at ang iba pang magagandang manggagawa ay tumawa ng masama dahil doon. Walang mananalo sa anumang bagay na may kaugnayan sa pagsusugal. Pero paano kung si Harvey? Ang Empire Hall ay hindi makakaranas ng anumang pagkalugi. Ang pagkakataon ay gagamitin para i-advertise din ang lugar. Ang mga magaspang na bato ay may malinaw na mga presyo, na may maraming interes na idinagdag sa halaga. Hindi sila mawawalan ng pera. Napatingin ang mga customer kay Harvey, na puno ng disgusto. Siya ay tila lubhang kahanga-hanga nang siya ay lumabas upang pigilan si Cade. Akala ng lahat ay hihingi na siya ng tulong, o gumawa ng isang bagay na ganap na hindi makadiyos. Gayunpaman, dumating siya para lamang ibigay ang kanyang pera. Tulad ng inaasahan para sa walang kwentang young masters na alipors ay pareho. Napasinghap si Cade matapos makita ang casual na ekspresyon ni Harvey. Gayunpaman, nagpasya siyang ilagay ang kanyang tiwala kay Harvey. Alright, enough of this nonsense. Kapag tapos ka ng tumawa, papasok na tayo sa negosyo. Sinamaan ng tingin ni Harvey si Esther. Hindi ka ba nagbebenta ng mga bato? Oo naman. Mabibigyan kita ng discount kung marami ka ring bibilhin. Mapanuksong tiningnan siya ni Esther. Ang mga bato dito ay humigit kumulang 1,400 dolyar. Bawat isa sa mga ito ay napresyuhan batay sa laki, kulay, at transparency. Ang kabuuang halaga ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyong dolyar.
Kung bibili ka ng 10 sa isang pagkakataon, bibigyan ka ng shop ng 5% diskwento. Dahil tanga ka, bibigyan kita ng 10% diskwento. Paano yun para sa paggalang? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4615. Kung sa tingin ninyo ni Young Master Bolton ay may kakayahan kayo, mas malugod ninyong bilhin ang lahat. Bibigyan kita ng 20% discount kung gagawin mo. Masama ang tingin ni Esther kay Harvey. Well, baka isugal mo na lang ang mga damit mo. Naturally, alam ni Esther na sapat na ang kahanga-hangang makahanap ng anumang bagay na bahagyang mahalaga. Kung bumili talaga si Harvey ng lahat ng mga bato dito, ang tindahan ay hindi magdaranas ng anumang pagkalugi sa lahat. Napangiti si Harvey, hindi ko kayang bilhin lahat, pero halos 100 bato ang kaya kong bilhin. Pwede mo ba akong bigyan ng 15% discount para dyan? Oo naman, malamig na tumawa si Esther. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Curious na tanong ni Harvey. Napangisi si Esther. Hinding-hindi mananagot ang Empire Hall sa mga produktong ibinebenta. Hinding-hindi namin konsentihin ang anumang panlilinlang sa aming mga customer. Tama na, Harvey, live-in-law ka lang. Anong silbi na magpakitang tao dito? Sabi ni Ensley, na kunwari naging mabait. Gusto kong makita kung paano mo ipapaliwanag sa pamilyang Bolton kapag nawala ang lahat ng pera ni Cade. Siguro kailangan mo na lang magtago sa pwesto niya. Hihilingin ko kay Esther na ibalik ang pera kung ibabalik mo. Sa mga mata ni Ensley, hindi magiging kapana-panabik ang pagkapanalo ng pera gaya ng pagpilit kay Harvey na lumuhod. Hamalakhak si Harvey, hindi mo kailangang alalahanin iyon. Kailangan kong manindigan para sa aking mahal na pamangkin, anuman ang mangyari. Kung hindi, gisingin ako ng konsensya ko sa gabi. Fine. Kung kaya mo yan, I'll grovel in front of your face. Bulalas ni Ensley sabay turo kay Harvey. Sa kanyang mga mata, isang lalaking walang talento ang nakikipaglaban sa mga pamilyang may pinakamataas na rating. Siya ay kumbinsido na si Harvey ay hindi lamang isang lalaking may death wish, ngunit siya rin ay ignorante at mahilig ipagmalaki ang kanyang lakas sa harap ng karamihan. Halika, ihanda mo na ang mga tauhan mo para kumilos. Hindi pinansin ni Harvey si Ensley, at pumunta sa stone betting area. Pumikit siya, at nakita niya ang pagkakaiba ng lahat ng mga bato sa kanyang harapan. 80% ay hindi nagpapakita ng glow, malinaw na sila ay mga ordinaryong bato. Karamihan ay may dim glow, ngunit ito ay wala kumpara sa kani-kanilang price tag. Halos 100 lamang sa kanila ang naglabas ng maliwanag na may hindi pangkaraniwang mga kulay. Kukunin ko ang isang ito, at ang isang ito dito, sabi ni Harvey. Casual siyang tumingin sa paligid. Ikanaway ni Cade ang kanyang kamay, at dinala ng kanyang mga nasasakupan ang lahat ng mga batong itinuro ni Harvey. Nang matipon ang mga bato sa kanyang harapan, halos wala ng liwanag ang buong lugar. Nauna nang nakalkula ng mga customer ang kabuuang presyo. Ang mga batong pinili ni Harvey ay higit sa $82 milyong na pinagsama. Napatingin dito sina Ensley at Esther na may halong paghalik. Kung talagang maaari siyang kumita ng pera sa pamamagitan lamang ng pagturo sa mga random na bato, ang lahat ng mga master sa pagtatasa sa mundo ay bumagsak na ang kanilang mga ulo sa lupa ngayon. Dahan-daang iwinagayway ni Harvey ang kanyang kamay. Magbabayad kami. Di nagtagal, ang kabuoang presyo ay ipinahayag, at ito ay $80 milyong sa kabuuan. Dahil sa kabutihang loob, binigyan pa ni Esther si Cade ng diskwento ng miyembro ng nakangiti. Naturally, binabalak niyang pahirapan ang kanyang puso. Kakarating lang ng mga bato dito, Young Master Bolton. Ikaw din ang unang customer. Upang ipakita ang aming sinseridad, bibigyan ka namin ng isang dalubhasa upang maputol ang mga bato ng libre kung gusto mo. Nakakainis ang ngiti ni Esther. Natagpuan ito ni Cade na talagang nakakagalit. Napangiti si Harvey. Dahil handa kang magbigay ng serbisyo, malugod kong tatanggapin ito. Tara, buksan mo sila, kung ganoon.
Dinala dito ang mga eksperto ng buong geomancy market. Laking gulat nila nang makita ang napakaraming bato sa kanilang harapan, ngunit mabilis silang nagtungo sa trabaho. Umaalingaw-ngaw ang mga tunog ng mga makina sa pangunahing bulwagan, na nagpapasigla sa mga mata ng karamihan at nerbiyos. Kahit sa ganitong magulong-gulo, hinihintay pa rin ng lahat na gumawa ng kalokohan si Harvey. Anuman ang kaso, mayroon pa ring $80 milyong na halaga ng mga bato. Normally speaking, hindi makapagdebenta ang Empire Hall ng ganito karami sa loob ng isang buwan. Napagpasyahan ng mga may karanasan na ang batayang presyo ng mga bato ay nagkakahalaga ng $580 milyon. Ang Empire Hall ay kikita ng pera kapag may ilan pang Harvey na magpakita. Nag-cross arm si Esther, na mukhang natutuwa. Salamat sa iyong kabutihang loob, Sir York, young Master Bolton. Pagkatapos kong makakuha ng ilan pang mga tulala na customer na tulad nyo, tiyak na gagantimpalaan ako ni young Master John. Mamimigay ka lang ba ng libreng pera sa puntong ito, Harvey? Ngunguso si Ensley. Wala siyang iba kundi ang paghamak sa mukha niya. Hindi naintindihan ni Ensley, si Cynthia ay isang bagong bituin. Siya ay lubos na kilala masyado para dito. Bakit pa siya nasangkot sa isang walang kwentang tao? Maraming prinsipe at young masters ang nakasama ni Ensley, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong malapit sa karumihan na parang si Harvey. Bakas sa mukha ni Cade ang nakakatakot. Pinagkatiwalaan niya si Harvey, pero hindi ibig sabihin nun ay confident na siya dito. Gusto mo ng tsaa? Kalmadong tanong ni Harvey sabay higop ng tsaa. Baka matuyo ka ng kaunti pagkatapos ma-excite mamaya. Tama, tandaan mong huwag kang magpigil mamaya. Gawin mo lang ang lahat ng kailangan mo para mabayaran sila. Napangisi ang magagandang trabahador. Akala nila ay magarbo ang kinikilos ni Harvey. First time nilang makakita ng tao na kayang magyabang pero ganap na walang talento. Sinubukan pa nga ng ilan sa mga customer na iukit ang mukha ni Harvey sa kanilang isipan. Naghihintay sila ng isang pagkakataong turuan siya ng leksyon pagkatapos. Nang tataya na sina Ensley at Esther kay Harvey, nanginginig ang isang eksperto at sinabing, Nandito na, ito ay isang kristal na jade. Isang sapphire. Oh my God! Ito ay isang nephrite. Ito ay isang pulang beryl. Ito ay isang alexandrite. Nagulat ang mga eksperto, at nagmamadaling binilisan ang takbo. Ang bawat isa sa mga bato ay nahayag na lubhang mahalaga. Nanlamig ang mga tao sa paligid, at laking gulat nila nang makita ang lahat ng mahahalagang gemstone sa harap ng kanilang mga mata. Wala silang bakas kung ano ang sasabihin. Natigilan din si Cade, saka humagalpak ng tawa. Ibinagsak ng magagandang manggagawa ang kanilang mga telepono sa lupa, na nakabuka ang kanilang mga bibig. Napatulala sina Ensley at Esther, para silang sinampal ng galit sa mukha. Hindi sila makapaniwala kay Harvey na talagang pinili ang bawat isang mahalagang hiyas sa shop. Higit pa rito, ang mga hiyas na ito ay nasa pinakamataas na grado. Ang kanilang pinagsamang kabuuan ay malapit sa $1.5 bilyong. Kung ang mga hiyas ay ilalagay para sa auction, ang presyo ay magiging astronomical. Sa ilalim ng kalahating oras, ang maliit na $70 milyong ay naging $1.5 bilyon. Ang bilis lang, at ito ay makadiyos. Diyos ko, lahat sila ay mahalagang hiyas. Ito ay nakakabaliw. Paano ito posible? Kahit na ang pinakamahuhusay na eksperto sa bansa ay hindi makakagawa ng ganoong bagay. Ito ay tiyak na gawain ng isang top-rated geomancy expert. Hindi ako naniniwala na ang mga maalamat na eksperto sa geomancy ay makakadama ng aura, ngunit ngayon ay nararamdaman ko na. First time kong makakita ng ganito kagulat. Maaari akong mamatay ng walang pagsisisi ngayon. Ito na ang rurok ng buhay ko. Kailangan mong ibigay sa amin ang iyong card, Master. Kailangan ka naming bisitahin minsan. Sa kabila ng naging sanhi ng kaguluhan, mahinahong pinag-cross ni Harvey ang kanyang mga braso. Ang kanyang mga kasanayan ay ganap na walang kapantay. Maraming mga eksperto, na nanunood ng palabas, ay nasa gilid ng pagluhod.
Humanga sila kay Harvey na talento at pamamaraan. Si Ensley, Esther, at ang iba pa ay nagpahayag ng kakilakilabot na mga ekspresyon. Hindi nila akalain na ganito pala talaga kagaling si Harvey. Nagawa niyang pumili ng napakaraming mahahalagang gemstone sa loob ng kalahating oras. Iniisip muli ang presyong inaalok nila kay Harvey, nasa bingit na sila ng pag-ubo ng dugo. Gustong iuntog ni Esther ang kanyang ulo sa lupa nang maalala niya kung paano niya binigyan si Harvey ng 15% na diskwento. Tumahimik kayong lahat, pumalakpak si Harvey, napakalaki ng kanyang impluwensya. Ilang palakpak lang ay napatingin sa kanya ang lahat at napatigil sa pagsasalita. Ang lahat ng mahahalagang bato ay nasa akin na ngayon. Ang natitirang 70% ng mga bato ay walang silbi. Wala kayong kikitain sa kanila. Hindi kayo magiging tanga para panatilihing ang mga bato ang sugal dito, tama? Ito ay pagpapahirap. Lahat ay hinila sa kanyang tagiliran. Ang mga pamamaraan ni Harvey ay ganap na nakakuha ng atensyon ng lahat. Wala nang magtatanong sa kanyang paghatol. At saka, sinong nasa tamang pag-iisip ang magpapatuloy sa pagsusugal dito kapag bukas palad silang sinabihan ni Harvey kung hindi. Walang ibang pagpipilian kundi iwanang mabulok ang lahat ng mga bato sa Empire Hall. Natahimik ang ilang sugarol na bibili pa sana ng ilang bato. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Itong damn bastard, ginawa niya ito. Si Ensley at Esther ay lubos na nawalan ng pag-asa. Hindi alam nina Ensley at Esther kung paano nakuha ni Harvey ang bawat mahalagang batong pang-alahas. Ang alam nila ay ang Empire Hall ay nagdusa ng napakalaking pagkalugi dahil dito. Ang Geomancy Market ay hindi ganoon kalaki. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat na parang apoy ang balita ng insidente. Paano maibibenta nina Ensley at Esther ang libu-libong bato na natitira sa tindahan? Ang bilog na batong pagsusugal sa buong bansa ay hindi rin ganoon kalaki. Ang mga anti-gang negosyo na may kaugnayan sa pamilya John malamang bumagsak din. Pagkatapos ng lahat, ang mga sugarol ay tumaya sa pagkakataon, hindi sila pumunta dito para lang ibigay ang pera nila. Nang makita si Cade na ikinakaway ni Cade ang kanyang mga nasasakupan upang dalhin ang mga gemstones, nagdikit ang ngipin sa galit nina Ensley at Esther. Gusto nilang patayin si Harvey at nakawin ang mga hiyas ng husto. Ngumiti si Harvey, at humakbang na may hawak na tsaa. Well, masaya ka ba ngayon? Nagawa ko bang pahirapan ka? Hindi ba dapat nakaluhod ka na ngayon? Bastard ka, hindi kita bibitawan ng ganun kadali. Malamig na bulalas ni Esther, nakalaan ang lahat ng karapatan. Sasabihin ko kay Young Master John ang lahat ng ito. Malalaman mo rin ang pagsisisi sa lalong madaling panahon. Kasing lamig ng yelo ang tingin ni Ensley. Ipapaalam din kay Young Master Wright ang tungkol dito. Talagang maaalala ng top Young Master ng Wolsing ang pangalan mo. Oh, banta ba yun? Mapaglarong ngumisi si Harvey. Kanina pa kayo nagmamakaawa na puntahan ko kayo. Bakit ngayon nagbago ang isip nyo? Hindi ka ba pwedeng umamin na talo ka? Gusto mo bang maghiganti sa akin? Baka nakawin sa akin ang mga hiyas. Walang silbi. Si Cade ay may 300 lalaki na nagdadala ng lahat ng mga hiyas. Subukan mong magnakaw sa kanila kung manggahas ka. Kahit na nakawin mo sila, aayusin ko ang score sa iyo. Titingnan natin kung sino ang nasa kanan. Ikaw. Itinuro ni Esther si Harvey, handang sumigaw sa galit matapos na tuluyang tumambad. Ano? Malamig na tinitigan siya ni Harvey. I'm giving you 1 minute to kneel. Grovel and admit to your faults, and I'll leave. Kung hindi, habang buhay mong pagsisisihan ang desisyon mo. Luluhod sa harap mo. Si Esther ay kumukulo sa galit. Anong karapatan mo? Malamig na tumawa si Ensley. Kung lumuhod kami, kaya mo bang kunin? Naglakas loob ka bang kunin ito gamit ang iyong mababang pagkakakilanlan? Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng ganoong bagay? Napangiti ng mahina si Harvey. Huling beses, kumuha ka ng mga mamamatay tao para pumunta para sa Augustico. Kailangan ko ring makipag-ayos sa iyo tungkol dyan. How about this? Kailangan mong mag-upload ng video online na lumuluhod ka rin.
Hindi na masyadong maraming tanong ngayon, di ba? Napatingin tuloy si Harvey sa relo sa kanyang pulso. Nagbago ang ekspresyon ni Esther nang marinig niya ang tungkol sa Auguste. Napagtanto niya na kasama ni Harvey si Kyrie. Sa suporta ng pamilya Patel, may karapatan si Harvey na sumalungat kay Blaine. Ngunit pagkatapos isipin na nagawa lamang ni Harvey na year-okon ang kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng pagkapit sa isang babae, walang naramdaman si Esther ngunit paghamak. Aaminin ko, may talent ka talaga. Hindi ibig sabihin na magagawa mo na lang ang gusto mo sa amin. Angal niya sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Kumita ka na ng $1.5 bilyong at sinira ang iba pang mga bato. How dare you ask for more? You want us to grovel and make a video about this? Are you kidding me? Natalo na si Esther, hindi na siya mangangahas na makipagkompromiso pa. Masisira ang reputasyon niya sa bintana kung gagawin niya ang sinabi ni Harvey. Mas gugustuhin niyang lumaban hanggang sa kanyang huling hininga at protektahan ang kanyang dignidad. Nagnganga ang mga ngipin ni Ensley, at pinandilatan si Harvey. Ilabas mo lahat ng meron ka. Kukunin natin lahat. Malamang wala kang magagawa, anyway. Anong gagawin mo? Patayin mo kaming lahat, o imbes na sampalan mo kami. Kapag ginawan mo kami ng kahit isang daliri, kahindik-hindik ang hahantungan mo. Ginagarantiya ko ito, magdurusa ang iyong buong pamilya dahil sa yabang mo. Umakyat si Cade habang pinapanood ang palabas. Dapat gawin mo na lang ang sinabi niya. Hihilingin ko sa kanya na maging mahinahon sa inyong dalawa, at hindi mo na kailangang gumawa ng video tungkol dito. Siguraduhin mo lang na magdadalawang isip ka ng daang beses. Si Uncle York ay isang geomancy expert. Kung gusto niya, maaari niyang patayin kayong dalawa sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng isang daliri. Kinasusuklaman ni Cade ang dalawang babae. Dati, gusto niyang itapon ang mga ito sa mga isda. Ngayon, wala siyang napuno kundi awa sa kanila. Ang Empire Hall ay isang panghabambuhay na negosyo, ngunit ito ay ganap na nasira dahil sa isang tao. Hindi lamang sila lubos na napahiya, ngunit dumanas din sila ng napakalaking pagkalugi. Mababang karuti ang Empire Hall kung hindi sila mag-iingat. Dahil dito, hindi na kailangang makaramdam ng galit si Cade. Tama na ang usapan. Masama ang tingin ni Esther kay Harvey. Hindi ako kamag-anak ng mga inapo, ngunit kabilang pa rin ako sa pamilya John. Ang mahalagang maharlikang dugo ay dumadaloy sa aking mga ugat. Papatayin mo muna ako bago ako lumuhod. Malamig na tumawa si Ensley. Are you trying to come for us after getting a chance to show off? What a joke. Ano ang iniisip mo? Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa, ngumiti ng mahina. Pumalakpak siya. Dahil wala kang pakialam sa pagkakataong ibinigay ko sa iyo, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Tandaan mo, kayo ang nag-flash nito. Huwag mo akong kamuhian dahil dito. Walang kwenta kung gawin yan, sa bagay. Napabuntong hininga si Harvey, na nakatingin kay Ensley at Esther na para bang mga tulala. Matigas na itinaas ni Esther ang ulo. Hayaan mo, Harvey. Kung matatakot ako, gagawin kong akin ang apelyido mo. Pinandilatan din ni Ensley si Harvey, gusto niyang makita kung ano pang pakulo ang gagawin ni Harvey. Dumating ang mga tao matapos mapagtantong isa pang palabas ang magaganap. Ang pagganap ni Harvey ay lubos na nakabihag sa kanila. Pwede ko bang makita kung ano ang nasa kamay mo, ma'am? Tanong ni Harvey. Napatingin siya sa isang medyo may edad na babae na nakasuot ng magandang damit. Hawak ng babae ang isang sinaunang gemstone na kabibili lang niya. Ibinigay niya ang hiyas sa kanya, na nakangiti ng maliwanag. Kabanata 4620. Master York, ito ay isang pinite mula sa Western Dynasty na tinitingnan ko, sabi ng babae. Sabi na ang pabango ay lumipas na sa paglipas ng panahon. Tulungan mo akong tansyahin kung magkano ang halaga nito. Nakipagtawaran ako para sa isang matagal bago ito tuluyang binili sa halagang $300,000. Agad namang napatingin si Cade at ang iba pa. Dahil marunong mag-appraise si Harvey ng gemstones, hindi rin siya mahihirapang tumingin ng mga antique. Nanginginig ang mga mata ni Esther,
at naka-cross arms siya, tahimik habang pinananatili ang kanyang mataas at makapangyarihang saloobin. Nang walang sabi-sabi, hinawakan ni Harvey ang Pie Knight, at ngumiti. The Western Dynasty, sigurado ka ba dyan? Pinutol niya sa kalahati ang tinatawag na Pie Knight. Natigilan ang lahat, pati si Cade na tulala. Nagulat ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Binili niya ang item na may 300,000 dolyar, ngunit sinira ni Harvey. Ito nang walang kahit anong babala. Paano mo nagawa iyon, Master York? Iyan ay isang pambansang kayamanan. Sigaw niya. Ibinalik ni Harvey ang 2 kalahati ng Pie Knight. Ito ay malinaw na peke. Nagkagulo ang mga tao. Isang peke. Tingnan mong mabuti. Malamang na totoo ang hiyas. Kamakailan lamang ay hinukay ito sa lupa. Gayunpaman, ang isang tao ay dapat na gumamit ng makinarya upang mag-iniksyon ng agarwood powder sa loob nito. Ang hiyas ay nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar, ngunit ito ay artificial na ginawa sa isang Pie Knight mula sa kanlurang dinastiya. Dapat last week lang ginawa yun. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo na lang kung gaano kasariwa ang pulbus. Lumapit ang mga master ng appraisal, at nagsimulang tumingin sa Pie Knight. Lahat sila ay mga taong may karanasan na hindi natatakot na masaktan ang sinuman. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat sa Pie Knight, sila ay napuno ng pagkabigla ang lahat. Ito ay isang peke. Ito ay tiyak na isang peke. Hindi rin ganoon kaganda ang kalidad ng agarwood. How dare you lie to me about this, you bitch? Do you think my money grows on trees? Lumapit ang babaeng nasa katanghaliang gulang kay Esther, at sinampal ito sa mukha. I'm not coming here ever again. This place is heinous. Ilang beses na napaatras si Esther matapos makuha ang sampal, ngunit hindi siya nang ahas na lumaban. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang ay ang tiyahin ng kilalang tao sa lungsod, kung tutusin. Anyway, natural lang iyon. Sinampal si Esther dahil sa pagbebenta ng pekeng produkto. Higit sa lahat, ang Empire Hall ay nakakuha ng maraming traksyon sa loob lamang ng ilang taon dahil sa isang mahalagang dahilan, ang mga item doon ay mga tunay na produkto. Walang sinumang umasa na si Harvey ang ilantad sa kanila ng ganoon kabilis. Ang lugar ay walang pinagkaiba sa ibang malilim na tindahan. Wala akong bibilhin dito. Ibinabalik ko ito. Kung hindi mo ako payagan, tatawag ako ng mga pulis. Nagkagulo ang buong Empire Hall. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagsiksikan sa loob, na may ilang may hawak na resibo at mga antigo para sa isang malinaw na layunin, ibalik ang mga ito, anuman ang dahilan. Si Ensley at Esther ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Hindi nila akalain na si Harvey pala ang makakagawa ng ganoong plano. Ang kanyang mga simpleng salita ay sapat na upang gumuho ang buong tindahan. Nawalan sila ng bilyong dolyar dahil lang dito. Ang kanilang reputasyon ay lumabas na sa bintana, kasama ang kanilang negosyo. Tapos na sila.